dapat sa harapan ng Diyos sa umagang ito. Sapagkat dalawa o tatlo nagkakatikod sa kanyang pangalan ay naroon ng kanyang presensya, naroon ng kanyang mismong banal na Espiritu Santo. Minsan bumaba doon sa araw ng Pentecostes at hindi na bumalik pa, hindi na natili sa libutan ito at siya ay tumitingin sa puso ng bawat isa sa umagang ito. Ay manalangin. Panginoong Diyos, lubos mo kaming nagpapakumbaba sa iyong banal na presensya sa umagang ito. Lubusan namin nalalaman na kami, Lord, ay sadyang mga alabok lamang nakayuko sa lupa kung saan kami galing. Walang sino mang nagmamalaki sa umagang ito, Lord. Magaling, marunong. Lahat kami ay sadyang alabok. Kung kami kukunin mo, babalik dito sa alabok. Lord, pero meron kami kaluluwa nahaharap sa iyo. At tunay, Lord, punong-puno ito ng kahulihan, punong-puno ito ng kasalanan. Dahil na rin sa aming mga kahinaan, at dahil na rin sa kasalanan ng aming mga magulang, tunay, Lord, kami ngayon ay narito sa abang panalagayan ito. Walang sariling lakas, walang sariling galing, karunungan. Pero kailangan na namin sa umaga nito. Narito kami sapagkat hindi sa ganang kalakasan namin at sarili namin karunungan lamang. Sinasabi namin, Lord, sa umaga ito, kung hindi po kayo mangungusap ng iyong saktan na kalooban at banal na salita, or uwi kaming talunan, uwi kaming mahina. Pero dalangin namin, Lord, unang-una, linisin mo kami, pakadalisayin mo kami, at maging karapat-dapat mo kami na tumanggap ng iyong mga salita. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Wala kaming may tatago tulad ng aming inawin. Kilala mo kami. Na Lord, sinusuko namin ang aming mga sarili sa iyo. At pakandapatin ko, Lord, mangusap ko kayo sa amin. Tunay, Lord, ang iyong salita, ang siyang pinaka-pundasyon ng aming mga buhay, pinakakalakasan naming taglay. Lord, huwag niyo pong ipagdamot sa umaga nito na ang aming mga pangailangan. Bagkos, alam namin ikaw ang Diyos na mayaman sa habag. Ibuhos niyo po sa umaga nito sa bawat isa na may pangangailangan sa umaga nito. May expectation sa umaga nito. Lord, may uhaw, may gutom sa umaga nito ang kanyang pangangailangan. Hindi ako sapat, Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang biyaya mo sapat-sapat sa amin. So Lord, sumami na yung biyaya sa pamagitan ng iyong salita. Maihalag ito sa aming kalagitnaan. At Lord, iyong tunay na pumulo ng aming mga sasidlan sa umaga nito. Salamat, Lord, sa kapatawaran. Salamat sa paglilinis. Salamat at kung kami pinagkarapat-dapat sa umaga nito, Lord, pagpalain mo kami ng mga salita na ipapangaral. Sa iyo po, mauwi ang lahat ng kapurihan. Lahat ng pasalamat, Lord, sa pagkatigaling lahat sa iyo, binabalik. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Kalapakan pa natin yung sa Diyos. Hallelujah, mahal kayong makaupo sa mandali. Sa magandang umaga. Tunay na napakaganda ng umaga. Sapagkat maganda ang araw ng Bibig ni Lord. Tayo ay pumasok na sa tagulan, pero ang linggong ito na binigay ni Lord ay napakaganda ng araw sa bawat isa. Dapat pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. So, just want you to relax in the middle of the service. Find your rest. Kahit maaari gusto kong makapakinig kayo ng nakafocus. And then, hindi tayo aligaga o kaya hindi tayo pressure. Hindi makapakinig kayo ng mahina. Okay. Some announcement.
so much of the announcement, but I just want to ask for your prayer na madagdagan pa ang ating mga upuan sa bilay ng Panginoon. And we're really planning, my wife and I, is planning to purchase some view na tinatawag, upuan. I believe, kung pinanalangin natin ito, may uupo kaluluwa para dyan. At hindi natin masabi ang ministry ng mga upuan na yan ay ipagtapos sa lahat natin sa buhay na walang hanggan at kaharapin. Maalala mo yung pwesto mo. Amen. So, I'm praying to the Lord na madagdagan pa. Gusto ko color white para daw aesthetic. Huwag niyo na po ipaspell. Gusto niyo daw po aesthetic ng white. So, biyaya ni Lord for kapatid, pag-pray natin. Amen. So, some of the anniversaries were, church anniversaries were postponed or canceled due to the progress of camp building sa Victoria, Tarlac. So, nila yun. And participating of the churches, actually gusto nila na every church mag-ambagdan at least 10K. And we're still praying kung kaya natin. Actually, 20K lang ina-ask nila. And still planning kung tutuloy natin ang anniversary because San Carlos Church has already canceled their anniversary. Kasi yung gagastos nila sa anniversary, lalagay na lang nila sa meeting building. The same as Baguio, it's June 12. Ay nakancel na nila yung kanilang anniversary. And we locked in for 100,000 contribution for that camp meeting building. So they're still asking me if we will continue our anniversary on October 3. I'm still undecided till Tola. Well, wala naman 100K. Sana yun. So hindi naman 100K siguro. Pero kung ano man yun, pag-pray natin, no? Sabi natin sa prayer kasi for me, our anniversary is special. We have lots of new converts. We have brethren na nalungkot sa Panginoon. Kaya gusto ko ituloy ko yung anniversary ko pag tatanungin. And yun ang desire ng puso ko. But the urgency of the camp building is pretty high, mga kapatid. Sa kailangan nila ng budget. So, pag-pray natin yan for the progress ng ating church and the camp building. So, still, let's prepare for the rainy season. Ilagay lang muna ni Sister Flora yung buhangin that I laid on Friday night. Kasi pag pumasok, dala-dala mo yung buhangin. So, talagay muna natin ni Sister Long and Sister Lisa. So, later on, let's think kung ano pwede natin gawin for the upcoming rainy season. Or we have entered the rainy season. Amen? Okay. So, praise God. Salamat po sa lahat po ng suporta ninyo sa ministry dito. Amen. Hindi ko po kaya mag-isa-isa lahat. Pero I still, just to let you know, I can see that all your efforts, perseverance, mga effort na mga pakikibaka ninyo sa pananampalataya at nakikita ko yung pagsusumikap ninyo. Higit sa lahat, ang Panginoon, nakikita na po yung Diyos yan. Let's continue to strive in faith. And if you're convinced and you're concerned, kung bisito ka sa mensahe ito, maging concerned ka rin sa ibang mga kaluluwa na wala pa sa mensahe o wala pa sa katotohanan. I welcome Brother Terence. Welcome yung brother. Welcome from Padre ng Panginoon at and we just want to welcome you. Hindi yan, hindi tayo dito. Naman natin isa-isa. Salamat ka na. So we just want to welcome you in this humble church. Ito po ay napakasimple namin po na church. Medyo malinsangan. Ako ba? So dyan niya natin po nilait na po. So we welcome you in this church na
patuloy na nagsusumikap sa biyaya ng Panginoon. Kami po ay hindi denomination. Wala po kaming pinasa kundi ang Panginoon. Kumbaga, sadyang ng Diyos lang. At wala na iba. Magpatuloy tayo, mga kapatid, as established na okay, salamat, brother. Bless you. So sa biyaya ng Diyos, magpatuloy ang bawat ministry. Kung meron mga nag-build na ministry like Mother's Ministry, Men's Fellowship, mga ganyan, and really support those things. Kung gusto niyo magkaroon ng hiwalay na fellowship ang mga nanay, nanay lang kausap ko, walang problema. Kung gusto niyo mga ministry lang ng brothers, mas lalo walang problema. I'm really open for any separate fellowship aside from our Sunday service fellowship. Okay? Kung gusto niyo po ng mga ganun, kasi malaking bagay po yun na personal kumakausap lahat ng nanay, personal kumakausap lahat ng tatay, lalo na mga kabataan, ay makausap po sila ng personal, ay mainam, mga kapatid. At kung gusto niyo kung kausapin lang, nandiyan lang po ako sa Strelita. Okay? Wala pong problema. Hindi ko po kayo hihindihan at Strelita hanggang magkita ng papel. Okay? So, wala pong masamang tinapay, mga kapatid. So, ayan. So, sana po, naihatid po yung mga announcement sa mga ganito. No? Hindi lang po si Pastor from church. Okay? Si Pastor din po ay pwede po sa mga house fellowship, resort fellowship, hotel fellowship. Wow, social. Hotel pa. No? Kahit saan, no? Biyaya ni Lord, basta ito po ay nasa kalooban ng Panginoon. Okay, I believe pinagpala rin tayo on Friday night. I started preaching this foundation of the church na amen, lulubat ng ating. Praise the Lord. Siguro wired na lang. Or yet, yung church ko yan. Sige sa akin lahat. Okay, alam mo, like that. Praise. Hindi ko hindi pinalulubat kung nandun. Okay, so yan, pag-ready natin yan. Sila po, pakamaganda natin. Praise. Yan. Medyo malila lang. Okay. Narinig niyo po ba ako? Okay. Sabihin niyo po kung hindi ako naririnig. Hindi na ako magmamic. Meron po akong built-in megaphone. Just so you know. Okay. So I started sharing the foundation of the church on Friday night. The church foundation on the coming storm. So pinag-usapan natin yan na may dalawang lalaki na gusto magtayo ng kanyang iglesia o kanyang bahay, mga kapatid, na sabi natin, meron silang pinagkaiba. In as much as we nailed down na pinagseseparate sila ng Panginoong Jesus, magkaiba yung matalino sa mangmang. No? Pareho silang nagnais na magtayo ng bahay. No? At sinabi natin last Friday na ang pagtatayo ng bahay nila ay parang pagtatayo ng kanilang kabubuhay, pagtatayo ng kanilang pamilya, pagtatayo ng kanilang ministry sa Panginoon. Because all of us are servant of God. No? We are in the service of God. As for me and my house, we will serve the Lord. So there will be ministry. At alam mo, desisyon ng isang tao yan. Hindi po yan biglaan na lang na puwersa ka na maglingkod sa Panginoon. Desisyon mo yan. At sa desisyon mo na yan, nandyan ang pagpapala ng Panginoon. Okay? Nandyan ang blessing ng Panginoon. Sapagkat, amen, niloob ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng paglilingkod sa Kanya. At wala nang pinakamagandang paraan para mabuhay sa mundong ito kung di maglingkod sa Panginoon. Kasi lahat tayo may pinaglilingkuran. Pwede mong paglingkuran ng salapi, pwede mong paglingkuran ng isang tao na may sarili din siyang pinaglilingkuran. No? Pero ang pinakamagandang bagay na gawin mo is paglingkuran mo ang Panginoon. Kasi lahat tayo haharap sa Panginoon, whether we like it or not. Ulitin ko public announcement, lahat tayo harap sa Panginoon.
Ang tanong, handa ka ba? Ano bang pundasyon mo pag humarap ka sa Panginoon? Ano bang kinatatayuan mo? At yun ang gusto kong ituloy natin sa umaga ito. No? Tayo ay mga anak ni Abraham. At nung si Abraham ay tinawag sa tuntungan ng Biyernes, siya inihiwalay. Sabi ng prophet of Friday, the first characteristic of God is to separate. So, kapag anak ka ng Diyos, ihiwalay ka talaga niya sa mga lahat ng mga unbelief. Sabihin mo, unbelief. Yung hindi pananampalataya. Mga bagay na wala sa pananampalataya, ihiwalay ka ni Lord dyan. At i-emphasize ni Lord sa iyo na ikaw ay anak niya. At may emphasize sa buhay mo na ang anak niya, ginagawa ang kalooban niya. Kaya ganoon na lamang ang mga pangangaral. Ganoon na lamang na may mga karakter sa Biblia na pagkapanganak pa lang, iniwalay na agad. Di ba? Si Samson. Sabi ka agad ng Panginoon kay si tatay ni Manoah. No? Ang anak mo nasa right niya. Hindi mo yan pwedeng painumin ng alak. Hindi mo yan pwedeng dumihan ng kanyang katawan kasi bata pa lang yan. Hiniwalay ko na. Ganun ang Diyos eh. At may mga panahon na hindi bata ka hiniwalay, hindi ka estudyante nung hiniwalay. At maaaring yung iba, estudyante pa lang, hiniwalay na ni Lord. Pero meron ilan sa atin, mga tatay na, nung hiniwalay ka ni Lord sa sanlibutan. Mga nanay na ikaw ay meron ng saktong kaisipan patungkol sa buhay. Marami lang karanasan. Parang si Abraham. Matanda na si Abraham nung hiniwalay ng Panginoon. So ano mang mga paraan, tandaan mo, hindi mo pwedeng baguhin yung characteristic ni Lord. Iiwalay ka niya. Nandiyan ba kayo? Hindi tayo magiging katulad ng sanlibutan. Kaya minsan binasa ni Brother Bert, kung siya ay nag-Bible reading dito, diba? Be not conformed to this world, sabi ng Biblia. Romans chapter 12. Diba? Verse 1. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Yun ang sabi ni Pablo. Kasi ganun ang characteristic ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maging katulad ng sanlibutan. Kaya, mga kapatid, magkaroon tayo ng kaisipan sa umagang ito. Ang pinagkaiba natin, mga kapatid, sa lahat ng mga narito na nagsusumikap din, lahat ng iglesia ay nagsusumikap din. Hindi ko sinasabi na tayo lang ang totoo, at iba hindi totoo. Galing ako dyan sa ganyang kaisipan. Mga kapatid, yung ibang iglesia ko dito, totoo lang, meron din katotohanan sa kanila. Hindi nga lang yung buong katotohanan. May makukuha ka rin sa kanila. Kasi galing po ko doon eh. I've been there. Pero ang gusto natin makita, yung buong kalooban ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Yung ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang buong kalooban ng Diyos is makitatag ka sa Kanya. Maitayo ka sa Kanya. Okay. So, sa pagtayo natin, magbasa tayo ng mga ilang talata. No? Tayo po tumayo sa pagbabasa ng Scripture. Meron tayong babasahin ulit na binasa din natin na noong Biyernes, Matthew chapter 7, verse 24. Matthew 7:24. Ito yung isang matalino at isang mangmang, isang nagtayo sa bato at isang nagtayo sa buhanginan. Dumating ang unos, yung isa nakatayo pa rin, yung isa bumagsak. Matthew chapter 7, verse 24. Therefore, whosoever heareth the sayings of mine and doeth them, ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, ginaganap nito, ay sabi niya, matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan, bumagyo, bumaha, at humihip ang mga hangin. Hinampas ang bahay na yaon na nakatayo sa bato. And praise the Lord, hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Okay? Sa English niyan, for it was founded upon a rock. Okay? Ang pundasyon niya, ang kinakatayuan niya, bato. 26. And everyone that heareth the sayings of mine, walang pinagkaiba, nakapakinig din ang salita ng Diyos ito. And doeth them not. Nakapakinig pero hindi niya ginaganap, hindi niya ginagawa. Shall be like him
likened unto a foolish man. Para siyang, sabi niya, may tutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang same ulan, same baha, same hangin, same hampas ng bahay. Yung isang nakatayo, pero itong nakapakinig, hindi ginawa yung pinakinggan. Pagdating ng bagyo na yun, sabi dito, great was the fall of it. Great was the fall of it. Kumbaga sa verse 27, kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. And it came to pass, 28, when Jesus has ended these sayings, lahat na nakapakinig nun, sila ay talagang nagulat at na-amaze sa doktrina ni Jesus Christ. For He taught them as one having authority and not as the scribes. So ang mga scribes nagtuturo pero walang authority. And preaching, mga kapatid, kung masasaktan ka ngayong umaga, I'm very sorry, I'm just using the authority of Christ. Kasi itong scripture, wala itong sinisino sa totoo lang. Kahit ako, sa pulang ko dito eh. Because the real foundation of the church is not just hearing the word. Listen to me this morning. Hindi ka lang tagapakinig talaga. Ang pundasyon ng church, yung pundasyon ng iglesia ng Diyos, mga kapatid, hindi yung nakapakinig ka ng salita. Ang pundasyon niya yung nakasunod ka ng salita. Amen. So, obedience is foundation. Yun ang pinaka-pundasyon ng church sa umaga nito. Yung nakasunod sa salita ng Diyos. At yun ang gusto natin pag-aralan sa umaga nito. At padalangin ako, padalangin natin ang bawat isa na abutin ng Panginoon sa umaga nito. Martin mo po. God bless you. Okay. So, gusto kong basahin ulit yung quote ni Brother Branham. Pakitayap nga yung Jesus was speaking here of a coming storm which has got to strike every man and every woman that's born in the world. Sabi niya, there is just no way out of it. The storm will strike you sometime or other. Darating at darating ang bagyong ito na sa ating mga buhay. Wala pong exempted. Kahit yung mga anak ko, pag lumaki yan, o maaaring bata pa lang yan, susubukin na po yan sila. Susubukin na po tayo. No? Okay? There is just no way out of it. That storm will strike you sometime or other and depends on what kind of a foundation that you have. Whether your house will weather it or not. Yan. So, depende kung anong pundasyon. Lahat mo tayo sa umagang ito, gusto kong sabihin, may bagyo parating sa ating mga buhay. Makapag-amen ka ba? Nandiyan ba kayo? At gusto ko sabihin na nasa paghahanda natin, no? Ang mga gagawin depends on what kind of a foundation. The storms will strike you sometime or the other. Wala pong kahit si pastor, kahit isang evangelist, kahit prophet pa yan. Lahat po tayo, pag-i-church na. With you? Real quick. I still want a wireless. There's been many lives saved because of preparation for storms. Kaya sinasabi ito ni Jesus para maghanda tayo lahat. Dalawa yung charger din, orange at yung white one. And there has been many of lives lost because of failing to take heed to the warning of storms that's coming. Kaya nga, sinasabi ng Diyos sa umaga ito, kapatid, bilang pag-ibig ng Diyos sa iyo, itayo mo yung buhay mo sa bato ng Panginoon. Okay? Itayo mo yung buhay mo sa pundasyon ng Panginoon. Ano yung pundasyon? Pagsunod sa salita ng Diyos. Sana malinaw po yung tema natin sa umagang ito. Ang foundation natin, kung bakit matatag si brother, bakit si sister hindi madaling matison, bakit si brother kahit anong nangyari sa buhay niya, nakatayo pa rin.
Kasi yung pundasyon niya, pagsunod sa salita ng Diyos. Amen. Yan sinasabi ng message na ito. So, ang preparation is obedience. Preparation with obedience will make you stand in every storm. Amen. Okay? Hanggang ikaw ay nasa pagsunod sa salita ng Diyos, anumang bagyo ang dumarating, tatayo ka sa salita. Tatayo ka sa lahat ng mga bagay na yun. No? So, naghahanda tayo sa pagdating ng Panginoon, pero walang pagsunod sa salita ng Diyos, yan ay pagtayo sa buhay na. No? Kung gusto natin na harapin ang ating Panginoon na tayo ay matibay, alam natin ang pinakasusi, pagsunod sa salita ng Diyos. Obedience. At sinabi ko nga ng Biyernes, sa mga hindi ko naka-attend, sa Luke chapter 6:48, ang sinabi ko ni Lucas, na hindi lang siya itinayo hindi lang itinayo doon sa bato. Bago niya itayo sa bato, naghukay pa siya ng malalim. So there is digging. No? Naghukay pa siya, naghukay. No? Ang sabi doon, humukay at pinakalalim. At hindi po madaling magpakalalim sa salita ng Diyos. Hindi po instantly malalim na agad si Pastor. It takes some time. Mga kapatid. It takes experience. Hallelujah. Kasi nung siya ay humukay, pinakalalim niya, nilagay niya yung patibayan sa bato. See? At dumating yung baha, hinampas ng agos. Ang bahay na yun, praise the Lord, hindi nakilos ang bahay na yun. Amen. Nasa church pa rin, umaattend pa rin, kaya pa rin mag-pray, imbis na sisihin ng Panginoon, imbis na magreklamo. Nandun pa rin ang kanyang matibay na tayo sa Panginoon. Nandiyan ba kayo? Amen. Gusto natin ng gano'n. Alam mo, gusto ko makakilala ng mga matagal na sa pananampalataya. Yung talagang matitibay na sa pananampalataya kasi natututo po ako. No? Hindi ako, marami din ako nakasalamuha, mga kapatid, not to judge them, pero sila yung ayaw mag-effort sa ministry, nagpipigil gumastos sa ministry, they're saving their money. Ano sabi ko sa inyo ng Friday? Mahal. Mahal ang magpatayo sa bato. You have to pay. Isip nyo agad, money. No, you have to pay attention. You have to pay on your time, through your time. Bibigyan mo ng oras yan, pagpapawisan mo yan. Yung iba kasi ayaw maghukay. Pero gusto natin nag-hukay sa salita ng Diyos. Gusto natin, Lord, bigyan mo ba ako ng mas malalim na kapahayagan? Kasi yung mamang tapos na yung bahay niya. Kasi mabilis lang yung patayo sa buhangin yan. Tagam ka na ganyan yan eh. Pero yung matalino, nag-hukay pa. Pinagpapawisan pa. So hindi instant ang malalim na faith. Amen. Hindi instant ang malalim na revelation. No? Spiritually speaking, kailangan talagang pagkagastusan ng iyong oras, pagkagastusan ng iyong, hallelujah, ng iyong atensyon, kasi maraming umaagaw sa iyong atensyon. Sapol, ang modong masapol dyan. Napaka-busy mo every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday ka na makakaalala na Kristyano ka pala. Kasi napaka-busy natin. Hindi natin naaalala na, hallelujah, foundation is not just hearing the word on Friday, not hearing the word on Sunday, but doing it on Monday. Amen. Doing it on Tuesday, Wednesday, Thursday. It's about doing. Yun ang foundation, not hearing. Hallelujah. So foundation is obedience to the truth that is being revealed to you on Friday or Sunday. So walang kapuluhan, yung sinasabi na sayang. Nasa buhanginan nga lang yung bahay na tinatayo mo kapag may narinig ka tapos hindi mo ginagawa. So foundation is faith. Maraming nakikita sa ito. Sabi, person, akala mo ba ang foundation faith? I tell you, this thing that I got, ang daming ganyan sa churches ng message and time. Ganyan. At ang una nilang makikita dyan, faith, kasi yan ang bubuhat ng lahat. No? Makikita mo, nakahiwalay ang love sa buo na to. Bubuhatin mo ng faith lahat sa kasisiliwan ng love, ng charity, ng Holy Spirit.
And I tell you, if you have time to read, and if you have read, nabasa mo na yung message na stature of a perfect man, the prophet, it boils all of this thing boils down to Jesus Christ. This is faith of Jesus Christ. This is virtue of Jesus Christ. This is knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, love. Lahat yan. Kaya perfect man eh. Siya lang kasi ang perfect eh. At yan ang gusto ng Diyos na ibigay sa'yo. Yan ang pinapakain ng Diyos sa'yo. Nung communion natin, sabi ko diba sa communion natin, ang pinapakain ni Lord sa atin, bahagi niya, yung sarili niya. Ganyan ang pinapakain niya. So hindi ito pananampalataya ko lang. Na parang pag nalaman ko, tapos na. Kasi pananampalataya ni Jesus na nung meron siyang kapahayagan, He is the very revelation of God. At makikita mo naman yung buhay niya, kapatid. Umaga pa lang, nandun na siya. In a solitary moment, nakahiwalay na siya. Nandun na siya nagdadasal. Nandun na siya in devotion with the Father. How's our devotion? Kamusta na ang ating devotion? Kamusta na ang ating prayers every morning? How's our Bible reading? How's our time in prayer? How's our time in the Word? Siguro kamustahin ko yung time with your gadgets, you will tell a lot. But how's your time with the Lord? How's your time? No? Kasi ang sabi ng Matthew 7:24, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, gumagawa. Happy is he. Kaya siguro napakalungkot natin sa church. Minsan, nag-preach yung pastor, hindi ka makakonect. Kasi, sabi ko nga nung nakarang Friday, ang titingnan ng marami, yung bahay na nakatayo. Pero ang tinitingnan ni Lord, yung naihukay ng pundasyon sa ilalim. Right? Kahit gaano maganda. Nakita mo naman yung mga bahay minsan, napakaganda. Pero pag dumaan ng bagyo, wasak. Diba? It's the foundation, it's the haligi, it's the cornerstone. So we can speak a lot of things about this na faith na lang. Romans chapter 1:17. Romans chapter 1:17. So then faith cometh, yun. Yung faith na yun, nanggagaling yun from hearing and hearing by the word of God. Pero nireveal sa atin ni Lord, hearing is not enough. Hearing will prepare your mind for the obedience of the word. Kaya ka may napapakinggan at may nasasampalatayanan kasi yun ay gagawin mo. Yun ay susundin mo. Nandiyan ba kayo mga kapatid? No? So, kailangan natin maintindihan ito na ang bato na ating tinatayuan, maaaring boring ito sa iba, maaaring ito pinagsasabi ni Pastor. But just to let you know, you're just wasting your time if you don't know your foundation in the Lord. Alam mo, nung nasimula ko ako na youth pa lang sa biyaya ng Panginoon, I have a lot of questions in the Bible. Mas gusto ko pa kayo nagtatanong eh. I'm not trying to compare myself to you, pero dito, napakadala nagtatanong. Parang walang interest sa word nila. Ano kayo magagaling na? Ask. Magtanong kayo. Huwag kayong mangingiming na mahihain. Hindi. Iharap mo yan sa judgment day. Hindi ko po nalaman yung Lord eh, kaya nagtanong ka ba? You have the intellect to ask and the intellect to know. So, I'm not trying to be rude. I'm just trying to show my color unto you. Mga kapatid, dumaan ako dyan. Naging mahihain din po ako. Siguro 2 days. Pero hindi po obra ang pagiging mahihain. No? We are not given the spirit of fear. Pag tinignan mo sa scripture, yung sinabi ni Paul kay Timothy, Timoteo, mangaral ka. Hindi ka pinigyan ng Diyos ng spirito ng takot. Pag tinignan mo yung takot na yun, alam mo yung equivalent nun? Timid. Alam mo yung ibig sabihin ng timid? Hindi maipuka ang bibig. Ibig sabihin ng timid. Ang isang bibig na hindi maipuka, hindi napapakain. So you have to ask. Ask the elders. Ask anyone about the Word of God. Because it's for you to know. The apostles asked a lot to Jesus Christ. Doon lang sa aming Bible study
study kahapon, sumama ang mga sisters at isang brother. Ilang beses tinanong si Jesus Christ, paano niya matatanggap ang eternal life? Right? Nagtanong ang isang rich young ruler. Nagtanong ang isang lawyer. Nagtanong ang isang leader sa scripture, Nicodemus. Leader ng religious group. Kasi wala sila nun eh. Wala pa silang eternal life. They have to ask the right person. Jesus Christ. So asking about the Lord is something you did with in your life. Basta may tanong ako sa iyo, magtanong ka. I'll answer you with all my might by God's grace. Kasi para yan sa iyo. Na-burden ka sa isang bagay sa scripture. Pero honestly speaking, the reason wala kang tanong kasi wala kang interest. Binabasa ko ako sa Espiritu sa umaga nito. Tanggalin mo yan sa sistema mo. Magkaroon ka ng interest, nandito lahat ang kinabukasan ng buhay mo, kapatid. Wala sa social media, wala sa mga balita ang kinabukasan ng buhay mo. Narito ang kinabukasan ng buhay mo. Dito nakadepende ang buhay mo sa tola. So, I just want to preach this with all my love for you. Mahal na mahal ko kayo. Ayoko nakikita kayo na parang magka-complacent, na parang ordinary lang ang bawat araw. No! Every day is special when you know Jesus. Amen. It's a time for you to fellowship with Him. You know, how's your quiet time? I'm preaching hard for things, to be honest with you. So, fasten your seatbelt, mga kapatid. Nagising ang isang leon kagabi pa. I don't want to preach like this, Lord. Sabi ni Lord, you've been there before. Kaya nga marami, pag nag-preach si Pastor as brother and son of deacons pa, ginawa ko sa akin pagkatapos. Wala nang lalapit sa akin. Pero I just want you to know, I preach it with all my love. No, mahal na mahal ko kayo. Kung alam niyo lang, mga kapatid. So, as a pastor, I'm willing to give my life for every sheep, no? Sa biyaya ng Panginoon. So, gusto kong makita ninyo na ang quiet time, hindi po yan optional. Pag sinabing quiet time talaga. Ang quiet time po is your personal time with the Lord. Yeah. So, ulitin ko po tinuturuan ko po kayo ng mga foundational. Hindi ko ito pwede sabihin basic eh. Totoo lang. It's the foundation of every believer. It's your personal time with the Lord. Personal, no people surrounding you, no audience that will clap, it's just you and the Lord. No gadgets as much as possible. It's you and your Bible, it's you and the Lord, and let the Lord talk to you and you talk to the Lord. Quiet time. Hanapin mo yan. Meron kang lugar na binigay ng Lord sa iyo at kailangan nating alamin mismo sa Panginoon. Lord, ano po ba ang kalooban mo sa buhay ko? That's quiet time. Lord, ikaw po ang tinatatayuan ko. Ikaw po ang bato na sinasaligan ko. Kung hindi man ako bumabagsak ngayon, kung ako man nakapagsimba pa rin, nakapakinig pa rin kay Pastor, ito'y dahil sa iyo. Lord, may sinabi ang pastor, may sinabi ang mga ngaral, may sinabi ang ganito. Lord, gusto kong i-elaborate mo ito sa akin. Because sabi ng prophet, we have what you call inside teacher. Inside teacher. I can teach you, I can preach unto you, pero iba pa rin yung inside teacher. Nothing can compare to the inside teacher. Because that's the Holy Spirit in you. Hallelujah. So gusto natin i-emphasize ngayong umaga, ang rock na ito, si Kristo, na tinatayuan natin. Matthew 16:18. I tell you, sabi niya, you are Peter, and this rock, upon this rock, I will build my church. Kita niyo? Upon this rock ulit. Hindi po hanginan. I will build my church. You are the church. Hindi lang itong gusaling ito. Ikaw mismo ang church. And the gates of hell shall not prevail against it. So you will see here, personally, ang foundational rock natin, si Jesus Christ. 1 Corinthians 10:4. 1 Corinthians 10:4. Binabalikan ni
Pablo, ang mga Israel, no? They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. At saan daw nila ito ininom? From the spiritual rock. Kasi nung sila nasa wilderness, habang sila papunta sa promised land, may sumusunod na bato sa kanila. At sino tayo sumusunod na bato sa kanila? Si Kristo. Huwag mo sabihin sa akin na palayo ka at wala ka nang natayuan. No? Sumusunod sa iyo si Lord. Kasi ang rock na ito is a moving rock. 1 Corinthians chapter 3 verse 11. No one can lay any foundation. 1 Corinthians 3:11. Walang sino man ang pwedeng magtayo ng anumang pundasyon maliban sa nakatatag na, already laid, which is Jesus Christ. So saan tayo nakatayo, mga kapatid, sa umaga ito? Kay Jesus Christ. Kasi napupulfill yung sinabi ng Psalms 18 verse 2. Okay? Ang sinasabi ng Psalms 18 verse 2, the Lord is my rock. The Lord is my foundation. So sino ang sinusunod mo? Hindi si Pastor. Si Lord. Si Lord ang sinusunod mo. Don't think about just following me, obeying me. You honor this office of pastor. Office. And alam mo, ramdam na ramdam ko po yung respeto. Totoo lang. I highly thank with all gratitude that I know how you respect me, mga kapatid. At sa Diyos po, kapurihan, maibalik sa iyo, maibalik sa Panginoon ang pasalamat at pagpalain kayo ng Panginoon. And most of all, makita niyo naman na ang Panginoon po ang bato natin lahat. Kahit tinulubog yung church na to, sige, magbawas-bawas na tayo, kumunti na tayo, ilan na lang tayo, tatayo ang church na to. I tell you, sapagkat wala tayong boss na malaki dito. There's no big boss. Walang smaller you, big you, smaller me, big me, wala. Ang Diyos ang bato natin lahat. My fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust. My buckler and the horn of my salvation and my higher power. Lahat yan si Christ. Siya yan, mga kapatid. At alam mo yan, hindi yan nagkakamali. Yung pundasyon na yan. Maniwala kayo sa akin. Yung pundasyon na tinatayuan natin. Upon this rock, I will build my foundation. I will build my church. Deuteronomy 32 verse 4. Basahin natin. Nabasa ko ito minsan habang nag-quiet tayo mag-web. Deuteronomy 32 verse 4. He is the rock. The Lord is the rock. Sabihin niya. His word is, wow. So, pwede mong saligan na kapag sinunod mo yung bato, perfect yun. At kapag nasusunod mo siya word per word with all revelation from the Lord, then ang perfection gumagana sa buhay mo. Kasi lumalakad ka sa perfect rank, perfect word. For all His ways are judgment, a God of truth and without iniquity, just and right is He. Yan ang pinakasaligan ng iglesia nito, ang salita ng Diyos. Yan ang gusto natin sabihin sa umaga ito. Na hindi ba kayo nagagalak, yan ang ating tinatayuan sa umaga nito. Yung iba naging effort, and still not perfect on His way. Pero this morning, I thank the Lord sapagkat we are walking on a perfect ways of the Rock of Ages, Jesus Christ. Ano pala pa natin ang Panginoon? Ano po deserve si Lord yan? Hallelujah, thank you Lord. Nung dumating ka dito, lang, mga kapatid, tinanggap mo ang Panginoon. Nung dumating ka dito, tinanggap mo ang Panginoon, bumalik ka sa Panginoon, I treat you as my precious brother in Christ. So, hindi ka na tinreat na stranger. Ayaw ko maramdaman mo na stranghero ka dito. Kasi sa libutan, stranghero tayo. We are all pilgrims and strangers, sabi ni Peter. Pero sa isa't isa, hindi tayo stranghero. Kapag ang isang tao tinanggap ang Panginoon, yayakapin ko yan with all my heart. Sapagkat hindi yan stranghero.
Basahin natin. Sa Bible yan. Huwag kayong mag-alala. Ephesians chapter 2, verse 19. Ang isang kapatid sa Panginoon, hindi siya stranghero. Kilala mo siya. Hindi pa nga tayo nakikita talaga personally kasi kaluluwa lang natin. Represent ng physical body. Pero pag nakita ko yung theophany body mo, baka di ko makilala. So we're not strangers. Now therefore, you are no more strangers and foreigners. You know? But fellow citizens with the saints and of the household of God. Bahay ng Diyos, tinatag. Ang nasa bahay ng Diyos, huwag mong iisipin na ibang tao ka dito. Huwag mong iisipin na hindi ka welcome dito. Lumayo ka sa Panginoon, nag-backslide ka, bumalik ka dito, yayakapin kita. Nagkakamali tayo lahat eh. Wala ditong perfect talaga kung tutuusin. Yung sinasaligan natin, yung tinatayuan natin yun ang perfect. At kaya ka bumalik dito kasi alam mo hindi perfect yung daan mo sa labas. Kaya ka bumalik dito kasi ang perfect, hindi si pastor. Yung tinatayuan ni pastor ang perfect. Marami lang pagkakamali. Gusto nyo. Minsan talagang I strike everyone without thinking. At masaktan ka kung masaktan ka. Pero I will do it. I'm gonna check my foot first if it's standing on the Word of God. If it's not, I'm gonna apologize. I'm gonna ask forgiveness unto thee. Maghingi ako ng tawad sa iyo kung masyado ako naging harsh. Kasi harsh talaga ako. Totoo lang. So, you have to realize, mga kapatid, hindi tayo magkakaiba dito, ha? Welcome tayo pag gusto mo, pag tinuri mo ang Panginoon, sino ko para pigilan ka kung hindi maganda boses mo? Hindi ko yung pipigilan. Kasi binibigay mo lang sa Panginoon. Buti nga, kaya mo ibigay sa Panginoon kahit hindi maganda eh. Diba? Lakas ng loob mo, no? Pero ibinibigay mo lang sa Panginoon, hindi ko yung pipigilan. You are not stranger here. At tingnan mo ha, fellow citizen with the saints, saan daw nakatayo ang mga yan? Built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Ang cornerstone, ito yun, yung gilid. Yan. Yung cornerstone, at saka yung pinaka-pyramid niya sa tuktok, magkakapareho yan. So, ang cornerstone, yung pinaka-haligi ng haligi, yung foundation, at yung pinaka-panulokang bato, si Jesus Christ lahat yan. Kaya huwag mong isipin babagsak ang church na to kung si Jesus Christ ang pinakasaligan nito. Hanggat ang church na ito, ipinapangaral mga kapatid, tumutugma sa salita ng Diyos, you can stay in this place. Pero kapag ang pinapangaral na dito, wala na sa salita ng Diyos, leave this place. Hindi ako takot sabihin yan. Mga kapatid. Pero if this place is preaching God's Word, preaching Christ was crucified, it's preaching the truth, masakit man, it's preaching the message of the last days, I'm preaching what Paul preached, I'm preaching what the Elijah of the last day preached, umalis ka pa rin, then God is my judge. I did my part. Okay? I still treat you as brothers and sisters sa labas. Okay? Ituturing kitang kapatid pa rin at nawa, bumalik ka. Hindi kita hatulan. Wala ako sa posisyon hatulan ka. Mga kapatid. Maaaring dumadaan ka sa mga pagsubok, but I still pray you are my fellow citizens with the saints. I'll pray for you to come back. Kasi walang ibang pundasyon, sabi ko nga kanina, na pwede mo pang tayuan, maliban na sa naitayo ng pundasyon. Saan ka pupunta ang church? Ang daming church sa labas. O tanongin mo kung saan sila nakapundasyon. Sa tao. Yung isa nakapundasyon sa isang papa. Yung isa nakapundasyon sa isang manado. Yung isa nakapundasyon sa isang Soriano. I'm not trying to point fingers to them. Pero I give them a chance to na kirema nila lahat ng turo nila sa salita ng Diyos. Pero hindi, brother eh.
Kapag katuruan na ng Panginoon ang pinag-uusapan, ibang usapan na yan. Gusto ko tumayo doon sa purong salita ng Diyos. Amen. Mga kapatid. At sana ganun lang natin maramdaman ngayong umaga, mga kapatid, na Amen. Tayong lahat, as much as possible, is mapundasyon kung paano ang mga apostol at mga propeta, no, ay sinugo ng Panginoon ng pagmangaral ng katotohanan. No, minsan, meron po akong binisita nung ako po hindi ko sa others. Pastor Ruby cannot go. So, Pastor Ruby asked me to visit the brother. At kasi Pastor, bisitahin ko while one of this day. Matagal na po siya sa mensahe at hindi na po siya ma-attend. At sabi niya, anong na-usap ko siya, okay naman siya eh. It's just yung makasama sa bahay. At sabi niya, bakit pa kasi kailangan pa umattend natin? Pwede naman minsan lang. So, tinanong ko siya straight to the point. Are you asking why should we attend the church? So, bakit ko? Are you asking me why should you attend the church? And this is the reason why I'm here. Sabi ko ganyan. Nandito ako para pa-attend din sa church ulit. Kasi matagal yan po yung pinaka-attend sa church. Okay, sabi niya, why should my father attend sa church? But pwede mo sabihin na in plain word, kasi kailangan niyang may pag-fellowship, kailangan niyang makapakinggan ng Word of God, kailangan niya ng worship. Pero hindi ko sinabi ganun. Masabi ko rin sa kanya, alam mo kapatid, at nandun yung kapatid din natin sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, alam mo ang mga Kristiyano umatin sa church kasi ang Diyos dinisenyo ang mga mananampalataya na lumago na magkakasama. Walang Kristiyano na tinawag na siya lang mag-isa. No man is an island, sabi ni Pablo. Walang sinuman ang nabubuhay para, alam niya yan. Sabi ko sa kanya, kung gusto mag-Bible study tayo, papakita ko sa iyo sa buong scripture, bakit ang mga believers, kung dumating ang banal na Espiritu, wala silang ginawa kundi mag-gather, magsama-sama. At pag nagsasama-sama sila, meron silang itinataas na isang Diyos. At doon sila nagkakaroon ng worship sa isang Diyos. Doon sila regularly, nagko-communion sila, nagko-fellowship sila. No? Basahin mo ba sa buong Acts, sa buong ganyan? Kasi nasa buong Acts yan. At yun yung pinagpapatuloy namin. Nung nawawala yan si brother, hindi siya umaten sa church, feeling ko kulang yung household of God. Kasi ang sabi niya, taas mo sis, in whom all the building fitly framed together groweth, lumalago unto a holy temple in the Lord. Kapag kulang ng isa, para pagkakulang yung parte ng bahay na yun. Kasi we are fitly framed together. Naka-frame yan, kahit hindi yan nalalaglag, naka-frame yan. Nakapako yan. So ganun ang isang katawan. Kapag meron kulang yung bahagi ng bahay. Ngayon ba kayo? Nandiyan ba kayo? Huwag mong sisihin si Pastor, hanapin kita pag wala ka. Kung hindi mo kita hinanap kita sa iba. Huwag kang mag-alala. So, ang sinasabi natin, dyan tayo, itong word na builded together, 22, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Kapag nandito ang Espiritu ng Diyos, nandito ang pananampahan ng mga believer, alam ng Diyos, wala yung isang kumakanta. Bilang ng Diyos ang kanyang mga anak. Alam niyo ba bakit may book of Numbers? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Kasi bilang ni Lord lahat ng lumabas sa Egypt, papuntang promised land. Bilang ni Lord lahat ng membro ng church na to. Bilang ni Lord bawat bahagi ng church na to. Alam ni Lord kung ilan tayo talaga. Hindi ako nagpaparami. Ang gusto ko lang makompleto tayo. Amen. Kung ilan tayo, hanggang pagdating ni Lord, hindi eh. I hope you understand, mga kapatid. So you can see na it's not really
attendance, no? Na parang tradisyon na natin umattend sa church. Sabi ko sa kanya, alam mo, perfect plan ni Lord na mag-grow kami kasama yung tatay mo. At kung kasama ka, praise the Lord, kalooban din ng Diyos umattend ka rin. Kasi kung ano man pinapangaral sa pulpito, yun ang kalooban ng Diyos. Amen. So sana, makita natin na hindi lang tayo nag-admire na makita ang katotohanan. Na parang, Lord, gusto ko makita ang katotohanan. The people is really admiring the truth about this message. The people are discussing the truth about this message. Even quote the message, defend the message, pero who obey the message? Sino ba ang sumusunod talaga? Mga kapatid. So, mahirap maghusga. Kasi, kung babalikan natin ang buhay natin, madalas kapag tayo ay bumabagsak, real talk. Kapag bumabagsak tayo sa Panginoon o kaya sa, alam natin, wala tayo sa linya ng salita ng Diyos. Alam bang, hindi nangyari yon dahil lang sa araw na yon? Okay. Kasi sinasabi ko, bago pa mangyari yon, may mga bagay na unti-unting napapabayaan. Yung panalangin, madalang na lang kasi. Nagiging mabaya sa pagbabasa ng Biblia. No? Yung mga mensahe, naaligan po man na lang. No? Nawawala na yung quiet time. Sabi ko nga, personal mong oras sa Diyos. Nawawala na rin yun. So, may connection yung ating mga disobedience doon sa mga kababayaan natin. Kung ikaw man ay, hallelujah, bumagsak, ikaw man ay, sabihin natin talagang lumayo sa Panginoon, well, ibalik natin yung pagsunod. Makikita mo rin yung buhay mo. No? May mga quote ang prophet na obedience, mga kapatid, yun talaga ang nag-imbita sa Diyos na maranasan mo pa siya lalo. Amen. No? Ang difference, the difference between the wise and the foolish builder, hindi naman yung nalalaman niya eh. It's not about knowledge. It's about obedience. Amen. Ito talaga pinagkaiba nila ng dalawa. Ito talaga pinagkaiba nila. So, ang foundation natin, obedience. Ang prayer life, Bible reading, devotion, quiet time, hindi yan yung foundation talaga. Kundi, yan yung, amen, nagpapatibay, nagpapanatili yung pagsunod na ginagawa mo. Amen. Yan din yung naghahanda, mga kapatid, sa puso mo para sumunod palalo. Amen. Listen to me. Pag ikaw tinaman sa Word of God, tinaman sa prayer, tinaman sa quiet time, tinaman sa mga bagay na yun, tingnan mo na lang, effect. Disobedience. Hindi tayo, sabi ko sana, pustahan pa tayo eh. Hindi naman tayo kayo magpustahan. Pero ganoon yun eh. Papayaan mo yung sarili mo, ilayo mo yan sa Word of God. Ilayo mo yan sa fellowship, sa panaginig ng Word of God. Iyan mo yung buhay mo. Madali mo na lang maglasing. Madali mo na lang sumukot sa sigarilyo. Pero palakasin mo yung pananampalataya mo. Di ba may kwento si Brother Branham para sa mga inaantok? Di ba may kwento si Brother Branham? Isang chief Indian na baptized with the Holy Ghost. May sabi niya, paano ba malalaman na paano ko malalaman kung may Holy Ghost ako, paano ko masusunod ang salita ng Diyos? Kasi alam ko, binaptize ako ng Holy Spirit, pero bakit puno-puno pa rin ako ng hindi pagsunod sa Word of God? So sabi ng Lord ng Chief Indian, sa loob ko kasi merong dalawang aso, sabi niya. Di ba? Isang puting aso, isang maitim na aso. Right? At yung itim na aso, yun yung unbelief. Yung puting aso, yun yung pananampalataya. So, sino ang nagsabi ng apo? Sino ang nanalo kung lagi sila nag-aaway? Kasi lagi ko nag-aaway yun eh. Ang sabi niya, sino ba yung lagi? Sino yun? Sino yung laging pinapakain? So, kung sino yung laging pinapakain,
pinakain, yun ang lagi nasusunod. Kasi pag hindi mo pinakain yung unbelief, manghihina yung unbelief. Hindi nagkakala ang unbelief. Mga kapatid, I hope you get the point, mga kapatid. I'm trying to make it slowly. Kasi kapag naghari yung unbelief, lagi mong pinapakain yung unbelief mo. Tingnan mo, ang resulta, pride. Ang resulta, madaling matukso sa pera, madaling matukso, makupuliso. Pag dumating na mga bagyo ng buhay. So we pray na, Lord, tulungan po ninyo ako. Ayoko po maging mangmang. Nag-pray na ba tayo isa na ganyan? Kasi ang mangmang dito, just so you know, pag-usapan lang natin sa naging mangmang, hindi po siya atheist. Nakikinig din siya ng Word of God. Nag-a-attend din siya sa meeting. Nakikinig din siya ng preaching, ng warning, ng scripture reading. Lahat ng mga bagay na ginagawa ng matalino, ginagawa din niya. Ang problema lang niya, tinayo niya lahat ng napakinggan niya sa hindi pagsunod sa buhanginan. No? Alam mo na-realize ko, ito na-realize ko, no? Magpapakalali mo ako konti at saan naman ko ito. Kapag meron ka pala napakinggan, knowledge, tapos hindi mo ito ginawa, equivalent pala nito, deception. How can I say so? Yung deception, mga kapatid, kung sila ating deception, nadaya. Nadaya. Si Eva, napakinggan niya ang preaching ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, kainin mo lahat ng mga nasa puno ng Eden. Huwag niyo lang hawakan, ipuin, di ba? O kaya titingnan, lalo kakainin ang bunga ng puno na nakakaalam ng mabuti at masama. Narinig niyo yun! Pero ito na, dumating ang serpente. May napakinggan siya, ibang tinig. Bagamat, tinanong siya ng serpente, sabi ba ng Diyos? Ayan. Sabi ni Eva, sabi ng Diyos. Alam na, revealed sa kanya. Pero sabi ng serpente sa kanya, alam mo, hindi ka mamamatay pag kinain mo. Sabi ng Diyos, mamamatay ka, hindi mamamatay. So doon ko na-realize, ang obedience pala is doing it regardless of the other voices. Doing it regardless of what other voices is saying. Kasi kung nanatili si Eva, if she stick to the instruction, ito ba kayo? If she stick to what she have heard, if she stick to what God revealed to her, hindi siya malataya. Kasi sinabi sa kanya ng Diyos kung nanatili siya sa anong sinasabi ng Diyos sa kanya, hindi siya malataya. So kung sinabi ng Diyos na, Sister, magpahaba ka ng buhok sapagkat kung nagpahaba ka ng buhok, yan ang iyong talumpong, at kapag ikaw ay nanalangin, titingnan ng Diyos na ikaw ay natalumpong, at ang talumpong mo, hindi yung talumpong ng mga Muslim, ang talumpong mo ay isang buhok, ay yung buhok na hindi napuputulan, sabi ng Biblia. That's the instruction. Sapagkat habang ikaw'y nanalangin na meron kang talumpong, yan ay nagiging kaluwalhatian sa'yo. Yan ang sabi ng Scripture. First Corinthians chapter 11, diba? So, kung ano yung sinabi ng Bible, that's it. Kung sinabi ng Bible, puti. Hindi gray. Tapos sinabi ng Bible, itim. Pag sinabi ng Bible, magsuot ka ng may kabanalan, may kainginan. That's the instruction. Ano man sabihin ng ibang denomination? Ano man sabihin ng mga preachers na wala sa salita ng Diyos? Huwag ko na mapakinggan yun. Leave it alone, sabi ng Lalo. Leave it alone. Hallelujah. Kasi hindi ka lang tagapakinig, tagagawa ka rin ng salita ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Masahin natin, James chapter 1, verse 22. Para meron tayong mauwi mga Bible verse, pwede mo itong isama sa quiet time mo. Sabi niya, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. You see? Dinadala mo yung sarili mo,
mas nilamnam. Na dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. When you walk in this church, bakit gano'n na lamang tayo humihingi ng tawad sa Panginoon pag pumapasok tayo sa church? Kasi alam mo sa sarili mo, pagpasok mo, dinaya mo yung sarili mo sa labas. Kasi alam mo, marami kang pagkukulang, marami kang hindi sinunod. Hugasan tayo ng Panginoon, linisin tayo ng Panginoon. Alam ng Diyos ang puso mo eh. Pag pumasok ka dyan sa parang di-vaccinated ka hundreds of times a day. No? Wala tayong magtatago sa Panginoon. So ang pinaka-dumadaya, hindi yung ibang tao. Huwag mo nasisihin yung ibang tao. Ang dumadaya, mga kapatid, sa isang tao, yung sarili niya. No? Pwede ang tao, sabihin niya sa akin, alam mo, brother, pastor, alam ko ang mensahe, alam ko ang Biblia, alam ko ang mga doktrina ni Lord, alam ko ang mga quotes ni Brother Branham. Pero sinusunod mo ba? Yan ang tanong natin, mga kapatid. Wala akong gustong sakan, mga kapatid, gusto ko lang linawin natin ito. Now, sabi ni Lord John 13:16, Verily, verily, I say unto thee, the servant is not greater than his master, than his Lord. Neither he that is sent greater than he that is sent him. If you know these things, happy are ye if you do them. Lahat tayo lingkod ng Diyos. We're servant of God, serving the Lord. At hindi tayo mas mataas kay Lord. Na Lord, para ito yung utos ni Lord, natry mo siyang divert na parang Lord, pwede naman siguro gupitin konti ang buhok ng mga babae. Lord, pwede naman siguro yung palda konti lang nalalabas lang dito. No, we are not greater than our Lord. Mataas pa rin ang Panginoon kaysa sa mga servant. Sabi nga ni Isaiah, sasabihin ka ng putik sa magpapalayo kung anong gagawin mo. Hindi ang putik ang susunod sa nagpapalayo. Hindi ko ang putik na, pag halimbawa, sabi nga ni Isaiah pag nagawa daw yung putik na vase, let's say, magreklamo ba yung putik sa nagpapalayo? Hindi. Magpapasalamat na lang. At sana mga kapatid sa umagang ito, makaramdaman ko na masaya ka. Happy are ye if you do them. Kasi parang, Brad, kanina ka pa nangaral, aring-aring na, buhol na ako. Ang dami ng sakta. Tinamakan na ako. Pero praise the Lord, kung ka ngayon, masaya ka pa rin. Kasi masaya ka dapat eh. Pero kung ikaw man, sabi ko nga isa doon sa anniversary ng Puso Rubio, kapag hindi ka nakakapagbasa ng Bible, hindi ka dapat mag-guilty. Hindi ako nakapagpasa ng Bible. Sabi ko naman ni Pastor, pagbasa ng Bible, evaluate mo yung sarili mo. Kapag hindi ka nagbasa ng Bible, hindi guilty ako na mong mararamdaman. Okay? Ang una mong mararamdaman, gutom. Kasi pagkain to, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Bago ka mag-guilty, magutom ka muna. Kapag gutom na ang kaluluwa mo, ito pagkain araw-araw. At sabi, sino mang kumain, hindi na magugutom pa. Sino mang uminom, hindi na magugutom pa. So kapag hindi ka nakapagbasa ng Bible, magutom ka nawa. At nawa yung gutom, ano ginagawa ng gutom? Why? Hahanapin mo. Diba? Isa si Sister Lydia, magigising ka sa gabi. Rin ko binuksan yung kalero. Teka ka nila. Ginutom pala. Tingnan mo, gabi-gabi Di ba na magkulang mo sa siya? Pero ganun, di ba? In the middle of the night, ginutom ka Sana, Lord, gutomin nila ako. Ngayon, parang natin ang Panginoon. Lord, gutomin mo ako dito. Ito ang pinakamagandang gutom. No?
Mas maganda nga, konsensyahin mo ako, basta akala ko bibigyan ko ng Bible. Sabi ko sa kanya, siguraduhin mo lang, pag binigyan kita ng Bible, babasahin mo. Kasi pag-iipunan ko lang. Ang hirap, binigyan ka ng kapitbahay ng pagkain mo lang, nilagay mo lang sa ref. Tapos pinatagal sa ref, medyo kumamoy, pinakain lang sa aso. Ano maramdaman ng kapitbahay? Right? Pag binigyan ka ng Bible, first Bible ko po na King James, galing kay Pastor Ruby. Hanggang ngayon nandiyan pa. Okay? Kahit ilang beses ko naiwan ko saan sa ano, honestly. Ito, naiwan ko sa Aguilar, naiwan ko sa saan. Nakakonsensya ako mga kapatid. Ako po mismo, marami po ang pagkukulang. Huwag na kung ito ang pinaka-parade, ito ang pinakasandata natin, espada natin mga kapatid. So, ang bagyo na dumating doon sa dalawang lalaki, para mag-conclusion na tayo, mag-conclusion sila. Ano ba kayo? Ito na ba? Gusto niyo ba? Okay, tapusin ko lang. Yung mga bagyo na dumating sa dalawang lalaki, yung bagyo kung makakapagsalita yung bagyo, brothers, mga youth, mga nanay. Nung dumating yung bagyo, hindi tinanong ng bagyo kung ilang sermon na ba narinig mo, hindi tinanong ng bagyo kung ilang verses na ba nabasa mo, hindi tinanong ng bagyo kung gaano ka na umaattend sa church. Listen, isa lang ang tinanong ng bagyo. Saan ka natayo? Right? Yun lang ang tinanong ng bagyo. Hindi niya tinanong kung naalam ko ba yung sermon ni Pastor nung linggo? Hindi niya tinanong yun. Hindi niya tinanong kung ano yung favorite verse mo sa Bible. Ang tinanong niya, saan ka nakatayo? Ano yung sinusunod mo sa Word of God? So, it doesn't count how many you know. What counted is yung mga alam mo na nasusunod mo. Marami kang alam, hindi mo naman nasusunod lahat. So, kung meron kang alam sa Bible, by God's grace, Lord help me. Sana masunod ko po ito. Dahil ito po para sa aking pundasyon. Na pag dumating po ang bagyo, makakatayo po ako. Nakatayo siya sa pagsunod sa Panginoon. I'm standing on the obedience of God's Word. Kapag dumating ang mga pressures, dumating ang mga karamdaman, mga bagyo yan eh. Pag dumating ang karamdaman, dumating ang persecution, yung mga sinasabi ng ibang tao, yung temptasyon ng kaaway, mga disappointment sa buhay. Ang bagyo na yan, ang mga bagyo na yan, nire-reveal kung saan ka nakatayo. At sana sa umaga nito, malinaw sa atin mga kapatid, kung saan tayo nakatayo. Itayo mo yung buhay mo sa Panginoon. Kung noon, para pag nag-aalinlangan ka pa ngayon, mag-desisyon ka kapatid. Iniimbitahan kita. No, alam mo, marami na pong mga bagay dito sa Bible na nire-reveal ni Lord. Halimbawa na lang si Peter sa si Judas. Si Peter, nakarinig ng pangalan ni Jesus. Si Judas din. Pareho sila nakita ang mirakulo ni Jesus Christ. Pareho sila na nakapakinig ng pangaral. Nakita nila kung paano i-cast out ni Lord ang mga diablo. Pareho sila nakarinig ng mga revelation ni Lord. Pero yung isa, nabaptize ng Holy Ghost, yung isa, nag-rebelde. Yung isa nagsisi. Pareho sila bumagsak. Di ba si Pedro? Anong ginawa kasalanan ni Pedro? Sino nakakalansa? Makakasabi. Nung hinuhuli si Lord. Di ba? Sabi niya, Lord, ako, pag may humuli sa'yo, itagaan mo sa bato. Hindi. Over my dead body, ako mong nangangarap nila. Di ba? Pag hinuli. Pero nung dumating yung hinuli na si Lord, para siyang bahag na bultot, no? Na talagang tinagpas pa niya yung tenga ni Malcolm eh. Tapos takbo eh. Tapos sabi niya, di ba ito yung sabi ng mga tao, di ba ito yung si Pedro na kasama ni Jesus? Kasama ba ni Jesus? Ay, hindi ah! Hindi ko si friend. Kaka-friend ko lang sa kanya. Tinanong siya ulit, ito yung nag-comment, nag-amen dun sa preaching ni Lord? Ay, hindi lang. Ipangalan ko lang yun. Diba?
Tinanong naman siya, di ba ikaw yung si Pedro, yung nag-testify about Jesus? Chismis ko lang yun, siya pa naman nagpapaliwala. Hindi ako. Bumagsak si Pedro, pero naman natin nagsisi siya. Ano napakahalaga? Si Judas, bumagsak din siya. Pinagkano niya ang Panginoon sa 30 pieces of silver. Pero imbis na magsisi, nag-rebelde siya. Ilupapalit siya. Imbis na humingi siya ng tawad sa mga alagad, humingi siya ng tawad sa Panginoon, nagbigdi pa siya. Why? Pride. Hindi na kaya magpakumbaba. No? So, the issue sa atin, kung sa umaga nito, hindi about kung sino ang perfect sa atin. Ang issue, sino kaya mag-submit sa Panginoon. Sa naman, submission. Alam mo, malaking bahagi ng obedience ang submission. Bakit ang asawa ko sumusunod sa akin? Submission eh. Sabi ng Biblia, wives, submit yourselves unto thy husband. And husband, submit yourself unto Christ. Napakahalaga nun. No? Nang isubmit mo yung sarili mo. No? God can work with a man who fails if that man can submit himself. Kaya katrabahuhin ni Lord. Kaya kanyang ayusin muli. No? Kasi pag ayaw mo magpaayos, mga kapatid, I'm almost done. No? Proverbs 29 verse 1. Ang isang tao na ayaw magpaayos, kawawa. 29 verse 1. He that being often reproved, hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Ang madalas na masaway, na nagpapatigas na kanyang liig, ibig sabihin, imbis na sumunod, ibig sabihin gano'n. Sinasaway, tinutuwid, pinukorek, pero ang tigas talaga ng ulo. Bigla daw mababali yun, at wala na ang gamutan. Now read between the lines. Huwag mo lang magpatigasin ang puso mo. Kung nakikita mo sa umaga nito, bago magtapos si Pastor, tinutuwid ni Lord yung bawat bahagi ng buhay mo, lalo na yung pagsunod mo. Kapatid, magpatuwid ka. Hindi ito lang para sa akin. Kasama po ako dyan. No, bago ko po ito i-preach, ang dami na pong mga bagay na talagang masakit kung tanggapin. Sapagkat ako rin mismo, mga kapatid, tinuwid ni Lord. So sana, sama-sama tayo, we are a body fitly framed together. No, sama-sama tayong sumunod sa Panginoon. Ano ba kayo? Sama-sama tayong ayaw natin maiwan yung iba. Kung yung isa, naghuhukay ng malalim, well, samahan mo siya, maghukay kayo ng malalim. Ako ay advice sa mga bago. Gusto lang, kung may oras pa nga ako, iba-Bible study ko po kayo eh. Kasi napakaganda yung may Bible study. Kung marinig nyo yung mga Bible study na hapon, di ba? Napakaganda. Biyaya ni Lord. Hindi ito para sa mabuhay, ito para sa matagal na. Ito yung para sa mga nauuhaw. Nauugutom para sa Panginoon. Napakaganda, mga kapatid, na magbukay. Sa totoo lang, kapag nagbukay, pag gumagawa ng bahay, tapos nagbukay ng malalim, wala nang pumapalakpak sa iyo. Nagbukay pa sa wala. There's no clapping or digging. Wala namang nagsaselebrate. Kapag gumagawa ka ng foundation, no? Natandaan mo, God is a rewarder of those who diligently seek Him. Hebrews chapter 11. No? Rewarder si Lord. Kung nire-reward mo ng isang tao, bakit ang laging ng tao nito, bakit ang tao nito ay laging nakatayo, laging amen, marami siyang mga pagsubok ng pinagdaanan, pero amen, nandun pa rin ang kanyang pananalig sa Panginoon. Well, nireward kasi siya ni Lord. 11. Verse 11. Verse 1. Sapagkat 3, 4, 5, 6. Sapagkat, sabi niya,
At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya ng Diyos at siya ang tagapagbigay, ganti, rewarder, sa mga sa Kanya ay nagsisihala. Inahan mo ba ang Diyos? Alam mo si Noah, 120 years nang binuo yung arka. Walang bagyo, walang ulan, walang ebidensya, walang patunay ng ulan. Ang ano meron siya? Word of God. Yun ang meron siya. Ang mga tao, pinagtatawanan siya. Ang mga tao, pinutulitsa siya, no? Pero lahat ng pukpok niya doon sa arka, yun ay pukpok, tunog ng kanyang pagsunod. Amen. Yun ang pukpok. Every hammer strike. Kasi yung utos ng Diyos, bumuo ka ng arka. Ang arka na yun, hindi yun sa utak ng tao galing. Ang arka na yun, na sinakyan nila, ito lang, bago magtapos. Ano yung sinakyan nila Noah para makatakas sa matinding baha? Yung arka na binuo niya sa pagsunod. Amen. So yung pagsunod mo, yan din ang magtatakas sa iyo one day. Amen. You know? Yan din ang magtatakas sa iyo. Saan na nare-realize yung sinasabi ko mga kapatid? Kasi meron pinatakas si Lord in the days of Lot sa Sodoma and Gomorrah. Ang sabi ng mga angel, umalis na kayo dyan, babagsak ang apoy, huwag kayong lilingon. Yun ang instruction. Pero may lumingon, di ba? Sino lumingon? Sino? Si Mrs. Lot. Ang instruction ng Diyos, huwag kayong lilingon. Kaya sabi ni Lord, Luke 17:32, alalahanin mo yung lumingon. Huwag ka na lumingon sa libutan. No? Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Ano ba ginawa niyo ang asawa ni Lot? Pinatakas na nga sa libutan, sineseparate na nga siya sa Sodoma at Gomorrah kasi buburahin sa mapa ang Sodoma at Gomorrah. Punong-puno ng kabaklaan, punong-puno ng immoralidad. Ayaw na ayaw ng Diyos. Punong-puno ng rainbow flag. Sabi ng Panginoon sa kanila, huwag ka nang lilingon, lumingon pa rin. At siya'y naging haliging, asin. So, you can tell, obedience is very powerful in your life. Sabi mo nga, powerful. No? Napaka-makapangyarihan ng pagsunod sa buhay mo, mga kapatid. Kaya nga, ang pagsunod na ito, just let you know, no? Itong mangmang at itong matalino, kung tutusin mo pareho sila ligtas, sa buong mga kwento ni Lord, ang pinagkaiba lang nila, kung tinignan mo Matthew 25, yung mga matatalino na rapture, itong mangmang, hindi sila na-rapture. Sila ay mga foolish, umarap sa great tribulation. Anong pinagkaiba nila kasi? Ang wise virgin, merong langis. Ang foolish virgin, walang langis. Pero paano sila virgin? Paano sila sanctified? Ang word of God. So, you can tell na, brother, ligtas naman pala ang foolish virgin eh. Pwede naman pala maging mangmang. Kasi hindi lang naman ang pinamang ng batis. Mamamatay sila sa kanilang sariling dugo. Sa kanilang sariling papapasya. No? And I tell you, may nagsabi sa akin sa young people, Pastor, papakamatay na ako. Pero huwag kang mag-alala, Pastor. Foolish naman ako eh. Kahit hindi ako wise, sabi niya. Kasi alam niya sa pagtuturo ni Pastor Rupi, kahit ako, tinuturo ko lang, ang mga foolish virgin, ligtas. Hindi na sila ma-rapture. Natandaan mo sa kwento, sabi ko sa kanya, sinabi ko sa kanya, alam mo, Brad, basahin mo ulit ang nabasa mo sa Bible, Matthew 25. Kasi kahit foolish, gusto niya ma-rapture siya. Kapag tinanggap mo na, foolish ako. Tandaan mo, kahit foolish, gusto niya ma-rapture siya. Kung ikaw na mismo, ayaw mo ma-rapture. Baka kahit foolish, hindi ka foolish eh. Kasi merong
people, may mga reprobates mo na tinatawag. Mag-aralan natin sa yan. Pilit siya noon sa, brother Bert, nalala mo yung Prince Spider-Man sa Pasalubyo? Yung 5 types of people. Right? May mga tao wala silang sumuklat, may mga tao na silang sumuklat. May mga tao mabubura, may mga tao mawawala. Alam mo yun? So, kung sasabihin mo sa akin ngayong umaga, okay naman pala na hindi ako magseryoso sa pagsunod. Mangmang na lang ako, tandaan mo kapatid, kahit yung mga mangmang gusto nila ma-rapture. Kahit sila. So, when you obey, basahin natin, ang problema, Matthew 25 verse 9. Hinahatak ko nila, may umahatak pa. Dapat nagsasagot ang mga talino. Kasi walang oil yung mga mangmang. Ang sabi ng mga mangmang, bigyan mo kami ng oil. Kasi dumating ang Jesus Christ, dumating si Jesus Christ, natagpuan sila walang oil. May sigaw ka lang, may cry in the midnight. Darating na ang nobyo, sabi niya ganyan. Kaya bumangon sila lahat, at ang problema ng mga mangmang, wala silang ilaw. At yung mga matatalino may ilaw. At sabi ng mga mangmang, bigyan mo kami ng oil para magkaroon kami ng ilaw. At sabi ng mga matatalino, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Ang sabi ng mga matatalino, magsiparaan muna kayo sa nangabibili at magsilbi kayo ng galang ninyo. Magsibili kayo ng galang ninyo. Ibig sabihin, parating na ang Diyos, meron na akong oil, sapat lang ito para sa akin kasi personal ko itong pinili. Habang naghahanda pa ako para sa Panginoon, kayo wala kayong oil, bumili kayo. Ang problema, habang bumibili sila, dumating ang kasintahang lalaki, nakahanda, ang mga nakahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging sa kasalan at inilapat ang pintuan sa narado. Pagkatapos, in other words, yung ibang mga dalaga, sabi niya, buksan mo kami! Yung mga walang langis, yung mga mangmang. Tatapos sumagot si Lord, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, mga puyat nga kayo, sapagkat hindi niyo nalalaman ang araw at ang oras. Okay, ang punto ng kwentong ito, bumili kayo, sabi sa mga mangmang. Ibig sabihin, sumunod na kayo. It's about obedience. Doon pala sila sumunod. Doon dumating na si Lord. Kasi nasa pagsunod, sabi ni Brother Branham, obedience will make you grant the token. Obedience will make you worthy of the token. Parang gano'n ang the prophet. Habang sumusunod ang tao, doon niya natatanggap ang banal na spirito. Sa pagsunod, mga kapatid, doon niya matatanggap ang banal na spirito. Ang problema, yung mga mangmang, gusto niya matanggap ang banal na spirito, gusto niya sumunod. Doon na si Lord. It's too late. Tama ba? Sabi ko nga, it's too late. It's too late for the foolish. Kailan ka susunod? When it's too late? No. Sumunod din hanggang may oras pa. Amen. Yan ang gusto natin sabihin sa umaga na ito. Hanggang may oras pa, sumunod na tayo sa Panginoon. Amen. Hanggang may oras pa na binibigay ni Lord, ayusin na natin ang pagsunod natin sa Panginoon. Dahil yun ang fundasyon natin lang. Amen. Huwag na tayo sumunod ng nandiyan na yung squeezing time, nandiyan na yung judgment ni Lord, nandiyan na yung great tribulation na parating. Sumunod na lang hanggang may oras. At alam mo, binibigyan tayo ni Lord ng napakaraming oras. Right? Kaya sabi ni Pablo, redeem the time. Redeeming the time. Samantalahin mo ang oras. Kahit na nag-overtime tayo dito sa, I don't care, ito lang. Sabi mo, ang haba na naman ang preaching ni Pastor. Bakit? Para kanino ba ito? Para lang ba sa'yo? May kailangan mo makarinig ng pangalan ng bahagi ng siguro yung mula 10:30 hanggang 11 sa'yo. Pero yung mga 11 to 11:15, maaari sa ibang tao. Then maghintayan tayo sa Panginoon. Nung mahata kasi, pero malayo sa outline ko. Pero tandaan natin yan kapatid, may oras pa ba? Meron pa. Pero hindi natin alam kung saan na yan. Kasi nung sumikaw, yung tao ngayon na parating na si Lord, ang mahalaga, may nais ka agad. Amen.
At ang langis, nakukuha mo yan sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ang Diyos ang magpala sa akin. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon. Tayo natin sa ngayon ko. I-invite sila ko na nakakata. At ibang pag-ubos tayo. Kasi naman ang mga bahagi na hindi na meron kang mga prayer para sa buhay mo, para sa kaluluwa mo. Amen. Okay lang ba na kami na ng Panginoon?